adunay mga dugang pang mga pagdasig ang madawat nimo kung makalingon na mamo mahimo sa akong paglanginan ni Ligayola. So, the first message that we have ang kaigsunan, kamaglangan mga kaigsunan, let us welcome Pastor John Regalos. The General Santos City Missionary Baptist Church. Sa kaya unang speaker, kalungan. Where is your Bible? Prepare your Bible. Ang review na ang nakal. What is special so there? Na ba? Ako sa dyan, ito sa kamay. Okay. Ato pagkantahon, ang pinasahing awit ng review na. Amen. Before the wato sa kanisa. Okay, nagda sa welcome sa atong muna ng awit. Mga mag-guide ng sila. JP. Ito na invite. Bawas ko na picture. Live ko sa dito. Ito na share. Ano mo? Joy
Amen. Amen. Thank you for the song. Kasama ko ako. Amen. So praise the Lord for that song. Alang sa kamayan sa pagdinaw. Ito sa welcome Pastor John. He will give us the first message for our Bible tonight. Atong mga ambungan ng mga pastor, no? Pastor Ron, Pastor Danny. I'm so thankful to God. Meron ako mga bagong mga friends. Pastor Danny, karoon din ako kay Mama P. Pastor Danny. No? So, I'm so thankful to God na nagkakita-kita ka din eh. Nga nila kagwapo inyong katedral ini. O by God's grace, no? Mahuman rin din kumpleto rin din inyong katedral ini para gamit sa mga Ginoo. And that's time, right? That will make a way sa inyong pa. Now, tonight is revival night. So, ang akong pagdalhon nga mensahe karon revival and rejoicing. Sa relationship sa revival, okay, o sa pag-rejoice sa Ginoo. If you have your Bibles, open with me in the book of Psalms, chapter 85. Psalms 85, verse 6. Okay? Please say amen if you have seen your Bibles or you have seen the verse. Psalms 85, 16. Okay? Psalms 85, 16. Verse 6. Verse 6. Okay? Magiging, wilt thou not revive us again, and thy people will rejoice in thee. Mag-aako ka. Our Heavenly Father, we thank you for tonight. Thank you, Lord, for the opportunity to listen of your words. And thank you, Lord, for the opportunity that your words could revive us tonight. May you bring real revival in us, in this church, every member of this church, in order for us to be rejoicing in serving you. In Jesus' name, amen. Nalikot ka? Revival and rejoicing. So this atong verse, wilt thou not revive us? Na din ang word na revive us. Again, meaning again, it will be a repetition, no? Meaning revival is not only one time o sa lang tabo. Balik-balik na. Meaning, may time nga okay ka spiritually, dasig kayo, may time nga medyo okay ra. May time nga medyo kuluya. Makalilit ko na. No, may time, ano kayo ka, dasig kayo. Sometimes may mga circumstances sa kinabuhi. Ano may mag-cause o kuluya ka? Posible mga problema, mapagsulay, una kay nakapandulan, na medyo mo sa inyo na apektuhan ka, or ang isip na, sometimes, maturity, hindi pa din ka mature. Huwag pa din ka kaabot sa level sa imong espirituhan kinabuhi nga dili na ka maapektuhan sa mga panghitabo sa imong palibot. Tama? Kay usa na sa mga hisgutan natin karong gabi. Now, sometimes failed expectations. Nag-expect ka nga ani. Nag-expect ka nga ani ng pastor. Nag-expect ka nga kauban sa simbahan nga mauni sila. Nga, wala na kay kanatawag na stereotype or thinking nga ani ang akong expectation. And then, abot sa reality, kung gilid man ako, so, ma-disappointed ka. Kung kina-disappoint ka, because maluya ka. Posible, ba na? Wala na, maluya o madasig. So, tonight, I hope that we could get the objective. Kung madasig ka itong gabi,
Masyado di mo madasin nga, duwa ka speaker ni karong gabi eh. Ang Ginoo jud mo tok-tok gyud to kasing-kasing una-una. Nga maano jud. Madasig kita karong gabi eh. Now, why do we need revival? Ang kasabot sa revival na word, at saka yung pag-intindihan means to bring back to life. For example, lumos. Diba? Ako yung makikita na sa Facebook na lumos na bata na i-resuscitate. So, mouth-to-mouth resuscitation nila, walang lupa na. Sabay ka mo sa pag kanang mouth-to-mouth resuscitation para ma-revive ka itong medyo nalipong na murag patay na yun. Patay, wala kong ginawa. Pero, kapitik pa, makita mo na pa yung pulso. Subuhi pa. Galing, wala na ginawa. So, kinang na, dali-dali una ka ma-resuscitate, ini ma-revive siya. Okay? Ang ginahin mo, abi na to, kasi inyo, no? Baka, kung sa inyo magsabot ka ng pag-revive, ng mouth-to-mouth resuscitation, ang ginahin mo, abi na to, suyupo na to, kay nalumos mo nili, nasundan ng tubig, so suyupa na ng tubig para mabuhi. Dili, actually, buhi pa na ilo. Pasudlonin mo ang hangin sa bakba, sa ilong, sa imong ginabuhi. Kunya, pag buyok ni mo anak, kung natanawad sa namin mo, kung na ay mga nakabara sa iyang dila, o ang dila niya, nasulod na dito, nakabara na sa iyang dila, ay paggawas na imo. Ay, isa na. Ako, nakabasa-basa naman ko anak, nakita ko sa mga demo-demo ba, demonstration. Tuwa ko kay mo anak. Kung isa sa mga napauli na tanong, basta na inatulog, o something, no? Tanggalon na nila para open, o walay gabara. Kunya, imo na na, kung bata na gamay, uy pa na nila, baba, ulo nila, sabay na. Gamay man. Alam ka man ang gamay niyang baba. So, duwa na yung inuwan, uy pa na niya. Yung tanawan niya, musaka ang sani, no? Ang dughan, ang lungs, kamusog ng hangin. Tapos, pagkano, kanang ang sunang, ipuga na po. So, muna, ipuga. At the same time, binapump ang heart. Inaaraan nila ang heart. Ay, bata man yan, anaan nila para ang heart mo beat kung balik. Okay. Doon mo naman ito, ito hinay na. So, may ana nga mga tabo. The objective of that is to revive the person, na mabuhay siya. O siguro ka magabi, I don't know your spiritual, your spiritual condition. Maybe you need revival tonight. So, may siguro magpaminaw natin siya to, para basta makuha na to. O muulit na karong gabi. Ang objective may muulit na karong gabi nga malipayo. Nabuhi ang atong pagpangalagad dinang sa Ginoo. Okay? So, revive means to bring back to life or consciousness, to resuscitate, to restore, to use, to renew in the mind, to regain health or effectiveness. So, may mutang epektibo na diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay? You know, the purpose of being a member of the church, nga naman mamimbo ka sa simbahan o sa isa pa iglesia, actually dili na kaluwasan. Tama? Kaysa, huwag patagi, bautismuhan, dapat luwas ang tandaan. Tama? Una, maluwas ka. Kung magkita na luwas, ang sa'yo sunod, bautismo. Tama sa Matthew 18:20, diba? Sa Great Commission. Kung man na luwas, so sigurado ka na ba sa kaluwasan? At hindi tanang mga sunod, useless, in the first place, huwag ka maluwas. So, una ka yun, siguro yun nga, kung sa'yo may tabok kanimo, what will happen to you? You are sure that you're going to heaven. Okay, sabi diri, maka-sure din siya yung kinabuhi. Na kung wala mo sa Ginoo karon, langit sa ditso. Pataas daw kabot, pataas ang kabot. Diba sila pa din, iwan na to. Kung napay dili, sigurado niya, praise the Lord, no? So, halos na. Pati mga bata ganyan, mataas. Si Dudong. Undoy na Undoy. Undoy kay Arundang. Yun ito. Si Undoy. Si Brad Undoy, no? Sigurado ko siya. Okay. So, kalawasan una, yung mana, bautismuhan ta, so gidugang ka sa iglesia, kung yung tanganan sa iglesia, sa'yo purpose. Mga lagad.
serve the Lord. Why? Because others need to be saved also. Others need to be baptized. Others need to work with us. Why we work? Why we work in the church? Not for salvation. We work because someday we will be rewarded. Now, karong gabi, lisod kay mga lagad sa Ginoo, I tell you. Lisod kay mga lagad sa Ginoo kung may sakit sa imong buhok. Sakit sa imong buhok. Mura kayo kung sa balay, lisod kay mahugas ng plato kung lain ang buhok. Hindi ka ganahan sa trabaho. Di ba? So, naibag yung pinabagot-bot, pinabundak ng mga plato. Hindi, trabaho lang nga, wala yung gana, di ba? Lisod. Pero ka lang inspired ng tao, bisan kung sa mga lisod ng trabaho, at di niya ma-feel ang kalisod. Kalabina ng in love, hindi na kapil sa kung sa mga babagya, bisan pila, isa pa ang agihan niya, he does not feel. Why? Because he's in love. He is happy of what he's doing. So, importante sa pagpangalagad sa Ginoo, well, you are happy of what you're doing. Okay? You're happy. So, revival is hard to get. Isod kayong kuwaon, tak to maintain, isod kayo i-maintain, na revive ka permit, isod kayo i-maintain. So, kinahanglan natin mga lumukon din na. And, easy to lose, dali na kayo mawala. Gamay na natigil, na binagili ka pa mature, pandulay ka, di ka ganahan. O, hindi na ka masimba, hindi na ka wala na. Undang na. Oh, quit. Surrender. Awa na. Gusto mo yung mamahimong ng mga tao, surrender na. So, lisod kayo. So, kinaklan, ma-revive. Kinaklan din ma-revive. Muna'y buhaton. Now, ingunin sa salmista, nga itong ibasa karon, will thou not revive us again? Again means that they had been revived before. Meaning, na-revive na sila sa una. They had been revived before, but they need another revival. So, tama na din yung pastor style ni karon kay revival karon. Simba ba? Kagabi, revival ako doon sa no? O revival yapon siya. No? Ako po, ako ni revival ko gabi kay revival ng tapin. No? Parang sa na ba natin yung revival? Revival, hindi na ito isgot about revival. So, why the importance of revival? Ako man masunti, well, kinanglan itong revival because we need, or in order to have more zeal for the Lord. Natay kaikab, natay encourage na kayo mo trabaho sa Ginoo. Sige, okay. Diba? So, nabulong na. Some would say that we need revival in order to initiate soul winning in the church. Okay, nang mo soul win. Okay, trabaho na ito, mga iglesia. Kita mo, budala, nakaw din sa Ginoo. Okay? A church that does not win souls, what do you think? It's a dead church. Mag-multiply ka mo, daghan ta, kung daghan mga luwas. Kaya kung daghan mga luwas, daghan mga bautismuhan. Kung daghan mga bautismuhan, membro sa iglesia. So, ang basic na need din ha, tanan ta, dili lang yung pastor, dili ka nagtrabaho sa pastor. Every member of the church has the responsibility to know ang kaibalo. Paano mag-soul winning? Mulakaw, kung di pa kabalo, pag-uban ni pastor, paano mag-soul winning? Kunya, soul winning yun. Okay? So, kinahanglan din na ito, revival, para mahimo natin na. Kami sa Jerusalem Missionary Baptist Church, natanaw sa Jerusalem, no, sa atong live na ito, bago namin nag-anong discipleship. And we are, ang objective na ito, nag-refresh na training, how to soul win. So, tanan na sila, nakaschedule na mag-present. Marami ka ng demo daw sa teacher, naman daw, mag-demo teaching ba? So, tanaw na mo, niya mag-criticize me, constructive criticism ba? Paano ma-improve? So, tanan na ma-improve. Para nga mas daghan ang madala sa tiilan sa Ginoo. So, we need revival for that. Some would say that we need revival in order to increase the giving of God's people. Medyo, income sa church. So, kinahanglan revival para madasig sa paghatag. Well, wala ko na nga
Some would say that we need revival in order to love one another more fervently. O mas mag-init ang pagigugmaay sa matag membro. Di ba? Paano na mag-init ang pagigugmaay sa mga matag membro? Bawal mo, ganahan ka magtrabaho sa buhaton sa Ginoo kung okay ang relationship mo sa mga kauban sa simbahan. Isa kaya sa mga post nga ng uban di manimba, ay naya pa nila sa simbahan. Di ganahan, kita ko sa naong mo, maglagot na. So, mawala na ang may espiritu sa simba. Kita ko lang kebrado nito, wala. Malain na, immature. Hindi pa mature. Kay, himuon na ni mo nga rason. Gawin na niyo kung may kaistorya na. No? Yan ako, kinsa may magilagad sa simbahan. Ang Ginoo, imong igsoon, o imong pastor, imong pinakarason nga nagdalagat ka sa simbahan. Kung Ginoo ang imong gialagaran sa simbahan, ayaw mo ang rason, kay problema sa imong brother o sa imong sister, di na ka mo simba. Kaya naman, nabali sala ang Ginoo sa imo ha. Ang brother man ang may problema sa imo ha, isipin, di mo na sa iyato. Ayaw, i-appeal ang Ginoo. Kaya wala na kasala ang Ginoo, anong apilon man nimo siya sa inyong problema. Nga di na ka mangalagad sa Ginoo kay nakapanulan na kay di wang ganahi. Dili man ang pili nga paganagana ang pangalagad sa Ginoo. Diba? Kaya kung paganagana lang kung ang Ginoo, paganagana lang kung nagluwas na to, awa, pasubot ka na nga luwas. Tama? So, dili nga, kung rason, iwang kaganahi, kinahin Ginoo ka. Muna yung sa Biblia, tutok dito kay Kristo. Looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Ano diya sa mga, kay tao na, prayan mo. Isang pastor ka na, hindi na masikpiat na. Kaproblema ka diya. So, Jesus ang atong panahon. Oto kita try kita nga maghimod yung siya. Bulaton sa Ginoo nga in a way nga acceptable sa tanan. But you cannot please everybody. Diba? There are times na nailayan ang opinion sa mga utang, but the Bible is our sole authority in dealing with things, no? Spiritual things. So, yan ang sunod sa inasulod sa Biblia. Basta ang pastor nagasulod sa ang iyang ginatudlo, magkasubay sa Biblia, awa kay problema diha. Safe ka diha. Okay. So, gugma sa matag usa. No? Pero din sa atong salmong gibasa, in these psalms that we read tonight, the psalmist said that we need revival in order to rejoice in Him. Kinahanglan tag revival para sa atong pagpangalagad sa Ginoo, we are happy in serving the Lord. We are rejoicing. Okay? Sumuna siya. Unong ka means to come alive. Unong ka pamaagi na mabuhi ang imong ma-revive karong magabi. Okay? Una, sa example ni David. David understood the need of God's people. Bawan ni David ang kinahanglan sa mga katawan sa Diyos. No? Bawan niya. Una, well, they need more zeal, no? But it comes through what? Rejoicing. So it's an attitude actually. I want to, kining pagpangalagad, kining pag-rejoice, it's an attitude. Bakit nyo, sometimes we rejoice, nagkakalipay ka, kay na'y rason na magkalipay. Tama? Pero ang gwapo, bakit nyo, ang gwapo din naman magusugin si Ginoo, kaya nga, rejoice always. In other words, God wants us to teach tonight. Gusto sa Diyos, matuluan na karong gabi. Nga in any circumstance, isang kung sa mga sitwasyon sa iyong kinabuhi, you should be rejoicing. Magmalipayin din ka. Bisan pag nami na kay ihilak, magmalipayon. Daghang rason sa Kristohan ng kinabuhi na magmalipayon. Na ganyan, ingon nga bisan pa, ingon ganyan ni Job, even you kill me, I will continue to worship God. Bisan pagpatin mo sa Ginoo, mupadayon mo sa pagpangalagad o pagsimba sa Ginoo. Can you do that? Meaning, sabi sa ingon diya, we are more than conquerors, Romans chapter 8.
Sa kasabutan ng we are more than conquerors. Kailan mo kay Pacquiao? Kasi kailan din kay Pacquiao? Imani. Awa mo kailan? Kami rin, nag-Jensen mo. No, may champion, may Jensen. Isa sa mga pag-iitan na itong mga boxer. Manny Pacquiao. Praise the Lord, safe siya. Praise the Lord. Gamit, napagamit sa Ginoo. Ito, hindi siguro sa kagrupo, pero one way or another, he's a good testimony. Well, he's not a perfect man, but he has a good testimony. Manny is a conqueror. Tama? Pagdating na, daog din na si Manny sa tanaw sa Pilipino, pero may daog eh. Diba? Kasi sa boxing niya, mapildi, mapili, hero lang niya po. Nakakuha yun ni Manny, Senator Manny Pacquiao, ang hearts of Pilipino. But you know, ingon sa Romans 8, you are more than conquerors. You are more than Manny. Sa boxing, we are more than conquerors. Mga igsoon, bisan pag kamatayon sa Kristohanon usak pagdao. Sa uban, tama nila, grabe na nang malasa kay mamatay na eh. But for a Christian, it's victory. Ano naman? Ito na sa langit, ano? Kung saan may handong nila to, yung pa itong gamit, napakali. Nagdali, mo? Gusto na ito buwan itong gamit. Pero, ayan lang sa aron. Pagpaghamit ito sa Ginoo. Pero meaning, even if there will be the worst thing that will happen to you in this world, you are victorious. You're going to heaven. You will be glorified with God. So, rejoicing should be an attitude. Kung saan ka dapat pamatasan na atong in any way. Bisag kung saan so, smile na lang ka pero wait. No? Bisag yung trabaho, smile na lang. Para nisbiyo mo. Mga bito na, ganyan ako ng mga bata, magbukas kayo ng plato. Hindi mo anak na sa iyo. Kaya nga sa Biblia, whether you eat or drink, do or for the glory of God. Kako na lang ganit ka para pag-ibigay sa Ginoo. Nag-inom na ng tubig para pag sa Ginoo. So magbukas ka ng plato para pag sa Ginoo. Naglaba ka sa iyong sinina, gihimo na ka rin para sa Ginoo. Tanawa, ang nilabahan ko, pero may puti, para rin sa Ginoo. So everything that we do best out of it because we do it for the Lord. Tama? So, tingnan na sila. Gusto mo rin yung trabaho, mas mahal na gina siya. Na-rejoice tayo. Malit tayo na kayo ginahimo para niya para sa kiyang Ginoo. Tama? Here in church, makamay yung simbahan din ako, yung Yohanan din diba? Hindi na kita ko sa mga binudo dito. Praise the Lord kayo, maraming lampaso din. Niya, o ikaw lang isa, wala rin lang, wala may nag-volunteer lain, ako aning nagpasok ka ni tanan. Ako hindi, wala may kain mo, ako hindi nagpasok. But if you do it to the Lord, away bali, ako alang reward rin. Kasi reward dyan, ako alang solo na ako reward natin. Everything that we do for the Lord, recorded mo na. Diba, Pastor Ron? Recorded na. That will be rewarded. Pas Ginoo. So, it should be an attitude. Nga, bisan kung saan sa tugtad siya, tanaw sa uban, bisog na kayo, feeling mo, bisog, bumili, rejoice na eh. Kung ikala yung attitude, pag kanindot, kung anak kanan mo membro, kanan, balipayon, himo sa butang, balipayon, maminaw sa pulong sa Ginoo. Sumili, bisan init kayo, balipayon. Spirit, active, rejoicing. Okay, they need more zeal, but it comes to rejoicing. They needed more soul winning, but it comes to rejoicing. They needed more giving, but it comes through rejoicing. They needed more love, but it comes through rejoicing. Nakasala, nagsuuna ako sa kuha. But I will continue to love this brother, this sister, na naman, because of the Lord. So, nakakay kaika, nakay kalipay sa pagigugma sa inyong igsoon. Nga, dili iba ka mga perfecto. Sometimes, you will learn. We will learn to love the unlovable. Diba?
Sometimes, other person, nawag pa lang, nagaling ko ng tao, ako, manalit mo anak, karoon pa mo nakita, kung hindi nakaganahan daan sa iya. O, makakailas din sa iya. Tagal mo, hindi ko ganahan kawana mo. But, because of the Lord, because you are saved, you have the Holy Spirit. The attitude of rejoicing, you will love the unlovable. Ganun buhaton na nimo. Ganun ikaw, lababol ba ikaw? Tayo. Kung wala ka hinugma sa Ginoo, unsay may tamo ni? May tulos ka ginisip, pinili na gigugma sa Ginoo. After thing, luuyan nimo. Hindi ka mapilian kay ang lababol mo ka. But that is the wrong doctrine. God loves everybody. Genesis is very clear. For God so loved the world. Tanan. Why ipili niya? Everybody. Na yung mga anak ka, kinaglan, kung ano ka sa reglamento sa Ginoo. No? Na yung mga requirements sa Ginoo din na. Klaro ka na sa Mark 1:15. So, may suon, we could do be revived, madasig ta, if we will have that attitude of rejoicing in our hearts. Malipayod pa rin. Pero, di ba na plastic, pastor, o mag-plastic ka na, nga nag-episode ka, o niya malipayod ka? You know, agape love, kanang gugmas Ginoo niya pagtrabaho sa Ginoo sa pinabuhi. Tanaw na ba doon? Mga examples. Makita na doon niya. Yatag na ko niya. Mga examples. At doon sa kay David. David understood the consequence of a lack of joy. Psalms 51 verse 12 to 15. Why David has lack of joy? Kaya nasala siya. Kung sa'yo sala David, what is the sin of David? Adultery and murder. Bayan niyo na? Adultery and murder. Batsiba. Okay? Tapos, kasi ba na? Uriah. No? Uriah? Oh. Ipatay na ito niya kay paano na ito? Instruction. Ibutang dito sa pinaka-grabbing tira para matay ito. So, ipatay. Ito yun. Ito, i-manipulate ito niya. Mamatay ito. Para matabunan ang iyang sala kay, wala. Gilagda naman niya si Batsibaw niya o mabuntis oy. Niya karon man mabuntis man nga ang bana to as gira o di ma-question kay siya. Diba? So, kipaulit niya si Uriah para magtapad sa iyang asawa, para may rason. Kung ano nabuntis, ulit ka. Nag-uuban mo, di. Kay Uriah kay kining loyal kay sa nasod. Imbis mauli silang balay, kung siya yung mga kauban ng gira dito niya karon. Kung sa mali ako lipay-lipay ko sa asawa. So, yung ihipuhan, wag diya dito sa klasyo. So, wag lusot si David. Magbawa yun. So, ikaw yung Diyos, paano na balik ng hira ni para mamatay. O namatay yung Uriah. So, nakita ko, nawala ang gugma, nawala ang kalipay ni David. Ang kalipay. There is Psalms 51 verse 12 to 15. Ingon niya din ni, Restore unto me the joy of thy salvation. Ibalik ka na ko, Ginoo, ang kalipay sa kaluwasan. In other words, wag mawala ang kaluwasan. Klaro ha? Wag mawala ang kaluwasan. Ang mawala ang suman, kalipay. The joy of thy salvation. And hold me with thy free spirit, then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Deliver me from bloodguiltiness, O God, murder. O God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness, O Lord. Open thou my lips and my mouth, and show forth thy praise. Joy of salvation. Kung nakasala ka, igsoon. Kanata makasala man yun. Have the tendency, because we have the old nature. Napamantas, dapat daan na iya. Gidugangan ang tagbagong kinaiya na dito sa Diyos na, kanang spirit ako, di na kasala na. Naklaran sa person, it cannot see. Nagigan na sa Diyos. Pero ang daan ng kinaiya has all the tendencies na makasala. Okay? So, ang lawas ng kinaiya, baka yung pinahon sa Ginoo. Ang atong lawas. Muna yung bunalan sa Ginoo. Pero ang kaluwasan niyo, always intact na. Muna yung ni David.
Restore to me the joy of thy salvation. So God will discipline a Christian that can commit sin, but his soul is always saved. Kaya verses na, 1 Corinthians 5:5. Deliver unto me, deliver sa alwan unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be set in the devil. So, ang lawas ni mo, disiplinaon, apan, ang imong kalag, kanunay na nga, diraan ang ano, ang eternal security ni mo, giluwas sa Ginoo. Okay. So, din sa Psalms 51:12, kalipay. Kung naluwas ka na, kabalo ka nga naluwas ka na, apan walay kalipay, siguro may sala ka. Pangay ka sa'yo. The solution is, pangay ka sa'yo. 1 John 1:9. Tama? If we confess our sins, He's faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, ito ko, ano ni mo? Ayaw pa langan-langan sa pagpangay pa sa ito. Actually, dapat everyday. Ako before ko matulog, mayroon pa po sa iyo. Hindi na sa pag-maintain sa kaluwasan. Ang kaluwasan. Permanente mo na. Ang relationship, the joy ba? Kapalit ka rin. Sa pagmatali ko pagkukuma, wala nang guilty kayo. Ano naman? Tapos, happy na ka. So, if you have kanan or secret sin, ikaw ay nakabalo, pakay ko sa inyo sa Ginoo, pag-usap, repent. Dili na repentance for salvation, na repentance para makorek mo ang imong, na maayos mo imong maayong relasyon sa Ginoo. And when we fail to have revival, we lose the freshness of salvation. The excitement and wonder is gone. Diba? Ako, mag-feel ko ito bago ako naluwas. Batang ko naluwas eh. Great. Mga mga age. Makainundong ko sa una mo at kung maisan, nagdala ko ka ng hinal, kanta ko ako rin isa, bata pa kayo ako. Ma-feel din ako ano sa kaluwasan sa Ginoo. Tumawalan na. Muna nga, you left your first love. Wala na mo feel ang first love mo. Kung Ginoo ang first love mo, makalimtan namin siya. We lose our burning love for a wonderful Savior. We lose our desire for service. We became mechanical. Pero kung ito nga kay, nakanda na nito, mag-domingo mo ito ang simbahan. Kung wala na kadasi dito, wala na, automatic na lang. We lose our desire for service. No? And joy is an important ingredient to the Christian life. Question, are you rejoicing or enduring? Nag-rejoice ka ba sa pangalaga sa Ginoo? Nagkalipay mas wala, o mura ginaantos mo na lang. Ano ba pangalaga sa Ginoo? Asa ta aning duha? Ha? Asa ta ni mo igsoon aning duha? So, Philippians chapter 4 verse 4. Remember this verse. Di ba? Rejoice in the Lord always. Di ba? Always. And again I say rejoice. 1 Thessalonians 5:17. 1 Thessalonians 5:17. Rejoice evermore. Kanunay. Philippians 4:4. Ay, mara yung basa kanina, no? Rejoicing invigorates soul winning. Okay. So, pag maayos mo na, sa Psalms 51, verse 12 to 13, ma-restore na yung ang joy of salvation. Okay na tayo. Psalms 107, 21 to 22, nagingon, "O that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men, and let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving, and declare His works with rejoicing." So, mapasalamatan ka na, yan, iga-rejoice ka na, kanunay. Rejoicing improves our service. Tuba mo na? Pag malipayo ka sa tao, maglahig. Ang inspired na tao, hindi na makapil sa kapoy, hindi na makulan. Ganaan na sa pagpamalagay sa iyo. Ganang in love kita pa. Kung in love ka sa asawa, isang magkulaw na, hindi makapil o gano'n. In love eh. Tanang buhaton, okay kayo, kaya naman, ganahan man. Kaya ganahan, hindi ka rejoice eh, kaya. If we could maintain that love for the Lord, that attitude of rejoicing, benepisyo kayo sa inyo, kaya naman,
Lahi na ang lantaw ni mo kay so. Lahi na ang imong paglihok. Lahi na ang pagpangalagad mo sa imo. Di na ka maapektuhan sa pagkalisdanan sa kalibutan sa realidad nga lisod kay mangitag kwarta, lisod kay magmaningkamot, lisod kay magtrabaho, mga kauban mo, lisod kay makisamahan, ukon sa padayag mga problema. Di na nimo balingon kay nagtanaw ka na lang sa kalipay sa pagpangalagad sa imong gihugma nga Ginoo. Diba? Lahi na. Rejoicing increases spiritual strength. In Nehemiah 8 verse 10, then he said unto them, go your way, eat the fat and drink the sweet, and send portions to them for whom nothing is prepared, for this day is holy unto our Lord. Neither be ye sorry. Why? For the joy of the Lord is your strength. Sometimes parang sabi ng mga ano ba, ano yung Biblia nga, the joy of the Lord is my strength. Ano ang kalipay sa Ginoo akong kusog. Kay bawaan nimo, pag malipayon ka, naigugma ka sa Ginoo, kusog din mo to siya. Kay dili ba nimo baligon na lagi ang mga kakapoy? Wala ka nagtanaw na. Imuha may makumpis ka. Murag di gani ka kaulat, buntag ang mga pangalagan na po sa Ginoo. Inspired. Kana ba itong in love na tao? Kaya magbuntag, dugay na po magkita. Kilala ka oras magkita, nagkita. Nga karon, gusto ka magkita, dapat magkusam. Nga, high-tech naman doon. Text, PM, live, ano ba? Okay, permit kita. Pero ang naghigugma, lahi yun kung pagbati. Malipayon sa pagbabaso. So, the joy of the Lord is your strength. If you are not joyful in serving the Lord, there is problem in your heart. There is problem in your attitude. Maybe you have problems na pinamanasolve mo. Okay? So, lastly, rejoicing produces testimony. This is very important. Nga nung mahimot ang effective o dili effective sa buhaton? Testimony. Unsay kasulti sa uban, nato. Now, careful talaga how we package ourselves. Although dili sila ito mahimot perfect, hindi na ito ma-perfect na. Pero tanaw na to, tungkol kay natay boss na ginaalagaran, nga kinahanglan i-represent na to siya mo nang Ginoo. Okay? So, our testimony. So, sometimes namin naglagot na kayo ka, namin nagkinihang ako nito hanan madaot, magkubilag ka na ako Di ba? Think ahead. Kung magpaggusto lang ko sa kong ibatik diri, akong sumbago kung sa epekto. Kung bakit yung testimony. Kung na lang ka. Okay lang, sige lang. Doon na lang. Rapid bitaw, namin kay sa mintuhanan ng work seminar namin kay Brad, kung kinakayo, siya na lang. Ano man? Because you want to have a good testimony. Pasok ka na lang sa Ginoo na. Kaya kung gusto na ito sa pagbati, we will destroy our testimony. Problema. Look at Acts 16:25. And this will be our last verse tonight. And at midnight, tungang gabi, Paul and Silas prayed. Pero bawal yung asa naging tabuti? Praise God. Kung sa atong term pa rin, yung pasunang kinakuyaw na part sa praise God. Bartolina. Burinyana, no? Bartolin. Muna ngit ka na. Usually, makita sa mga palabas, ng Bartolina, wala na isuga. Parang sa may tubig pa na. O panagsa, dili katindog. Alam amin ba? Ano to? Sige ka kay? Katindog. Sige. Bartolina. Dala pang kulatas mula dito. Papay vaccine mo lang dito. O, depende na. Yan lang yung sitwasyon. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God. Kung naka sa Bartolina, makakanta ba ka? Makakanta ka, alive, alive. Kaya naka sa Bartolina? Meron nahimo ka na ni Pablo o ni Silas. You know? And sang praises unto God. And the prisoners heard them. Nadunong sa ubang mga priso. Makita niyo, pagkining mga tawhan ng mga matyong na gini. Bisag ko lang tao mo, may suko ni mo, paantuson ni mo para sa Ginoo. Balik tayo. They sang praises unto God. Kano sa mata mag-sing praises diri sa simbahan? Kung niya abot sa balay, niya kay way gas, way so yaw-yaw. Ayaw.
Sa precious Lord. Salamat. Isip na yung problema. Nga, pastor, parang mahulog yung mata niya, praise the Lord gihapon. Ikaw, sa plano ni mo. Praise the Lord, or sa... Ha? Di ba? Realidad, di ba? Pero ba niyo mga magsuot? Ayaw nga, hindi niyo kalimutan. Ayaw kalimutan. Pagmalipayo. Bueno, ang isa sa mga subok kayo para sa Ginoo, sa akong pagtanaw, when you study the Bible, pag makita sa Ginoo, na dili ka malipayo. God is hurt when He see His people unhappy. Kung sa'yo ng the desire, sa nga verse na, nga He will give the desires of thy heart. Psalms 37:4. Ang sa verse na? Psalms 37:4. 37:4, Psalms. Kung sa'yo yun, kasi kabalo. Delight thyself also in Delight thyself also in the Lord, also in the Lord, and and He shall give thee the the desires of thy heart. Bawa nyo, itong tanawag ng verse. Ang ako pagsabutan na sa una, ang sa inyo, pagsabutin nyo na, mahalipayin mo, kung tanawag, thyself. Ikaw ang malipayon. Kaya kung malipayon ka, nakita sino yung malipayon eh. Ihatag niya kayo ng design. Tanaw niya mayo. Tanaw niya mayo. Ano na ang reality niyo? Isang mo na kay anak. Ngayon yung anak mo, malipayon kami. Kung ganahan ka sa iya, hindi ganahan kumatag sa iya, kung bagot-butan ng anak, sibilang bagot, sibilang bukot, sibilang mo, hindi ka ganahan sa iya. Mausan na sa mga Kristohanon. If the Christians are not rejoicing, God is not happy. God wants you to be happy. So be happy. Don't let Satan tempt you to be unhappy. Always rejoice. And when you rejoice, tanawa, mag-blessings mo po sa inyo. Pasalamat sa Ginoo. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for your blessings. Give us a heart of rejoicing. In Jesus' name. Amen. Amen.